Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang sistemang pang-ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos sa mga paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng mga pinagkukunang yaman at pamamahala ng mga gawaing pang-ekonomiko sa lipunan. Sinasabing ito rin ay may kinalaman sa pagsasaayos ng unit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan sa lipunan. Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga produkto at serbisyo upang maiwasan ang kakulangan sa mga ito. Samantala, upang maipamahagi ng tama at epektibo ang mga pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo, ang mekanismo ng alokasyon ang siyang ginagamit. Ang alokasyon ay isang paraan o mekanismo upang maayos na maipamahagi at magamit ng tama ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa. Sa mga sistemang pang-ekonomiya, laging sinasagot ang apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? Sa katanungang ito, mahalagang isaalang-alang kung anong produkto at serbisyo ang kailangan ng bawat tao sa lipunan. Pangalawa, paano gagawin ang nasabing produkto at serbisyo? Sa katanungang ito, nakasalalay ang teknolohiya, gayon din ang tradisyonal na paglikha ng produkto. Pangatlo, para kanino ang gagawing produkto at serbisyo? Ito naman ay sumasagot sa kung sino ang makikinabang at sino ang may kakayahang bumili ng nasabing produkto at serbisyo. Panghuli, gaano karami ang mga produkto at serbisyong gagawin. Dito naman nakasalalay ang laki ng ipoproduce o lilikhaing produkto base sa pangangailangan lamang ng ekonomiya. Sa puntong ito ay ating iisa-isahin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya at ang sistema ng alokasyon. Dahil sa pagbabago ng panahon, iba-iba ang mga umiiral na sistemang pang-ekonomiya. Ang mga sumusunod na mga sistemang pang-ekonomiya ang umiiral sa daigdig hanggang sa kasalukuyan. Una na rito ay ang tradisyonal na ekonomiya. Sa sistemang ito, ang pagsagot sa mga katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay lamang sa kanilang paniniwala, kultura at tradisyon. Ang tanong na, ano ang lilikhaing produkto, ay hindi mahirap sagutin dahil ang kanilang pangangailangan ay nakabatay lamang sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng damit, pagkain at tirahan. Maging ang katanungang paano gagawin ang produkto, hindi ito mahirap masagot dahil kung ano lamang ang kanilang nakagisnan at naipasa ng kanilang mga ninuno sa pamamaraan ng paglikha ang kanilang ginagamit. Isang halimbawa nito ay ang pagtatanim ng palay at pagkaing halaman na siyang nakagisnan na ng kanilang mga ninuno at naging bahagi na ng kanilang buhay. Ang pampamilihang ekonomiya. Sa sistemang ito, may kalayaan ng bawat tao na pumasok sa mekanismo ng pamilihan at hindi nanghihimasok ang pamahalaan sa aktibidad ng ekonomiya. Tanging consumer at producer ang kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makuha ng malaking pakinabang. Sa sistema ding ito, ang mga nasa lakas pagawa ay maari makapili kung anong trabaho ang kanilang papasukin. Samantalang ang pagkakaroon ng kompetisyon ay makikita din dito dahil pinapayagan ang may kakayahan na mag-produce at mangapital o bumili ng produkto. Masasabing laging presyo ang kanilang ugnayan at basihan ng pangasiwaan. Presyo din ang nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng isang mamimili at kung gaano rin karami ang lilikhaing produkto ng isang producer. Ibig sabihin lamang nito
na ang dami na kayang ibenta ng mga producer ay katumbas din ng kayang bilhin ng consumer. Sa makatuwid, ang presyo din ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon sa pagitan ng producer at consumer. Samantala, ang tungkulin ng pamahalaan na bigyang proteksyon ang kapakanan ng mga pag-aaring pampribado. Kabilang dito ang mga batas na mga laga sa kapakanan at karapatan ng mga pribadong individual. Ang ipinag-utos na ekonomiya. Sa sistemang ito, tanging estado o pamahalaan ang nagdidikta ng patakaran sa kalakalan, alinsunod sa planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya. Sa katunayan, ang pagpapasya sa proseso ng mga gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay lamang ng pamahalaan. Tinutukoy din ng pamahalaan ang gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng mga kapital. Paano nalalaman ang kita sa lipunan sa sistemang ito? Pamahalaan din ang may kontrol sa distribusyon ng kita sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng pasahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Samantalang ang kinikita sa mga lupang sakahan ay maaaring matukoy sa pagtatakda ng halaga ng mga bawat produktong nagmumula dito. Sa kasalukuyan, ang bansang North Korea ang may ganitong uri ng sistema. Ang pinaghalong ekonomiya. Ang sistemang ito ay kinapapalooban ng elementong pamilihan at pinag-utos na ekonomiya. May regulasyon sa kapital at ang kapitalista ang nagtatakda ng presyo at sahod. Ang mga trabaho, talino, paggawa at kakayahan ay katumbas ng kita. Kadalasan, may mga batas din na sumasakop sa produksyon at pagkonsumo. May tarif pa ring sinasabi sa kalakalan. Sa sistemang ito, hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan. Subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa mga usaping nauukol sa pangangalaga sa kalikasan, katarungang panlipunan, at mga pagmamay-ari ng Estado. Sa sistemang pinaghalong ekonomiya, pinahihintulutan ang mga pribadong negosyante na makagawa ng mga pagpapasya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ganap ang kanyang kapangyarihan. Karamihan pa rin ng kanilang desisyon ay ginagabayan ng pamahalaan, lalo na para sa kapakanan ng mas nakararami. Tunghayan natin ang katangian at paraan ng pagpapasya sa sistemang pang-ekonomiya. Sa tradisyonal na ekonomiya, payak ang pamumuhay at mabagal ang pag-unlad. Ang lipunan o tribo ang siyang nagpapasya at ang paraan ng pagpapasya ay base sa paniniwala at kultura. Sa pampamilihang ekonomiya, kusa o voluntaryo ang mga gawaing pang-ekonomiko. Ang nagpapasya rito ay ang pamilihan, consumer at producer. At ang paraan ng pagpapasya ay base sa presyo ng produkto o pansariling interes. Ang pinag-utos na ekonomiya. Ito ay kontrolado ng pamahalaan ang mga gawaing pang-ekonomiko, na kung saan ang pamahalaan ang siyang nagpapasya. Ang pamahalaan ang nagpapasya kung ano, paano, gaano, at para kanino ang produktong gagawin. At ang pinaghalong ekonomiya, ang pamahalaan at pribadong tao ay maaaring magmay-ari ng mga pinagkukunang yaman. Dito nagpapasya ang pamahalaan at ang tao. Ang mga tao ang pumipili kung ano ang ipoproduce na produkto. Kadalasang kinokontrol ng pamahalaan ang mga mahalagang resources ng bansa. Lagi nating tandaan na ang pangunahing layunin ng sistemang pang-ekonomiya ay magkaroon ng maayos na pamamahagi upang mabigyang solusyon ang tama at pantay na distribusyon sa mga pinagkukunang yaman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay.
Hanggang sa muli, paalam!